Sa umpisa, parang isang pangarap ang lahat. Nakilala ko si Adrian sa isang party ng kaibigan. Siya ang tipo ng lalaking agad mong mapapansin, matangkad, may nakakaakit ng ngiti, at magaan kausap. Sa unang beses naming mag-usap, naramdaman ko na ang hatak niya. Para siyang hangin na bumalot sa akin, hindi ko matanggihan. Pero sa likod ng mga ngiti at tawanan, alam kong may isang tao na naghihintay sa akin. Si Marco. Si Marco ang kasintahan ko ng 5 taon. Siya ang taong kasama ko noong wala pa akong direksyon sa buhay. Siya ang bumuo sa sirang bahagi ng puso ko noong iniwan ako ng dati kong pamilya. Si Marco, na kahit simple lang ang pangarap, laging inuuna ang kaligayahan ko. Pero sa totoo lang, unti-unti akong nawalan ng gana sa kanya. Ang dating nakakatawa niyang mga biro, ngayoy parang paulit-ulit na lang. Ang mga gabing magkasama kami, tila naging obligasyon na lang, hindi na tulad ng dati na puno ng kilig at saya. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang komunikasyon namin ni Adrian. Palaging may text siya sa umaga. "Good morning. I hope you have a great day." Sa gabi naman, palagi niyang tinatanong kung kumain na ako. Si Marco, sa kabilang banda, tila naging kampante. Ang mga "kamusta" niya ay palaging may halong pagod. Ang dating malambing niyang yakap pag-uwi ay naging mabilis na topic na lang sa balikat. Hindi ko alam kung ako ang nagbago o siya, pero malinaw sa akin na unti-unti akong bumibitaw. Isang gabi, nagkayayaan kami ni Adrian na magkape. Hindi ko sinabi kay Marco, at sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang aminin. Ang usapan namin ni Adrian noong gabing yun ay simple lang. Mga pangarap, mga kwento ng buhay, mga plano. Pero sa simpleng palitan ng salita, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa relasyon namin ni Marco. Kilig. Parang gusto kong tumalon sa tagpuan namin ni Adrian. Parang siya ang sagot sa matagal ko nang hinahanap. Isang mas mabuting tao. Isang mas magandang posibilidad. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero dumating ako sa puntong kinausap ko si Marco. Hindi na ako masaya, sabi ko sa kanya. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha, ang sakit sa kanyang mga mata, pero hindi siya kumibo. Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi siya nagpilit. Tumango lang siya, at sa simpleng galaw na yon, parang sinaksak niya ang puso ko. Pero hindi ko pinansin iyon. Sa isip ko, ito ang tamang desisyon. Si Adrian ang mas mabuting tao para sa akin. Si Marco, isa na lang siyang bahagi ng nakaraan. Ang mga unang linggo ko kay Adrian ay puno ng saya. Madalas kaming mag-date sa mga mamahaling restaurant, sa beach, sa mga lugar na hindi ko naranasan kay Marco. Si Adrian ay adventurous. Laging may bagong plano. Ang mundo ko ay biglang naging makulay. Nararamdaman ko na siya ang tamang tao, ang taong magbibigay sa akin ng buhay na matagal kong pinapangarap. Pero sa kabila ng kasiyahan, may mga sandaling hindi ko maalis sa isip si Marco. Ang mga simpleng bagay, tulad ng masarap niyang luto, ang paraan ng pagtawa niya kapag nanonood kami ng pelikula, ang tahimik niyang presensya. Pero palagi kong iniisip na ito ang tama. Si Adrian ang mas mabuting tao. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti kong napansin ang mga bagay na hindi ko nakita kay Adrian noong una. Masyado siyang abala sa trabaho, sa mga kaibigan, sa sarili niya. Minsan, nagkikita kami, pero abala siya sa telepono. Ang mga tanong niya sa akin, dati puno ng interes, ngayoy parang walang saysay. Ang dating kilig na nararamdaman ko, tila naglaho ng hindi ko namamalayan. Pero, sinasabi ko sa sarili ko, mas mabuting tao siya. Magtiwala ka lang. Isang gabi, nagising ako sa isang tawag. Hindi ko alam kung bakit, pero sa gitna ng dilim, ang pangalan ni Marco ang nasa isip ko. Parang may kurot sa puso ko, isang matinding lungkot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, pero tila may hinahanap ako, isang bagay na hindi kayang ibigay ni Adrian. Sa halip na sagutin ang tawag, bumalik ako sa pagtulog, pero hindi na ako mapakali. Ang mukha ni Marco,
Ang sakit sa kanyang mga mata noong iniwan ko siya, ang tahimik niyang pagtanggap. Lahat ng yon ay bumabalik sa akin. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Ilang araw ang lumipas at habang nagbabayad ako sa cashier ng isang coffee shop, may isang bagay na biglang tumigil sa mundo ko. Sa gilid ng aking mata, nakita ko siya, si Marco, pero hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae. Maganda, payat at masayahin ang aura. Tumatawa siya. At si Marco, ang Marco na akala ko'y nasira ko, tumatawa rin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tinamaan ako ng kidlat. Ang Marco na iniwan ko para sa mas mabuting tao, heto ngayon. Masaya, buo, at tila walang bakas ng sakit. Lumapit siya sa akin. Nagkatinginan kami, pero walang salitang lumabas mula sa bibig niya. Sa halip, ngumiti siya, isang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung para sa akin o para sa babaeng kasama niya, pero ang isang bagay ay malinaw. Hindi na ako ang mundo niya. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Si Adrian ba talaga ang mas mabuting tao? O si Marco ang taong hindi ko kailanman dapat iniwan? Pagkalipas ng ilang buwan mula nang maghiwalay kami ni Miko, akala ko yang lahat ay magiging mas magaan. Pinili ko si Adrian, ang lalaking may maayos na trabaho, magarang sasakyan, at kaakit-akit na personalidad. Siya ang mas mabuting tao sa mata ng maraming tao, lalo na sa mata ng mga kaibigan ko at ng pamilya ko. Sabi nila, Adrian ang tipo ng lalaking dapat mong makasama habang buhay. At sa mga sandaling iyon, naniwala ako. Nang magdesisyon akong iwan si Miko, hindi ko man lang binigyan ng pagkakataong ipaglaban niya ako. Hindi ko hinayaang marinig ang paliwanag niya sa bawat bagay na akala ko'y kulang sa kanya. Sa amin, sa tuwing mag-aabot siya ng kamay para sa pag-ayos, lagi kong binabaliwala. Ang nasa isip ko lang noon, hindi sapat ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi sapat ang simpleng buhay na kaya niyang ibigay. Kaya noong dumating si Adrian, ginamit ko yon bilang dahilan para tuluyan ng kumawala. Sa simula, parang tama ang desisyon ko. Si Adrian ay maasikaso, magiliw, at palaging may sorpresa. Ang mga lugar na pinupuntahan namin ay mga pangarap ko noon na tila hindi maaabot kasama si Miko. Magarang mga kainan, mga biyahe sa beach na may private villa, at mga regalo na hindi ko kailanman inaasahan. Sa panlabas, parang umiikot ang mundo ko sa isang perpektong kwento ng pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang kirot sa puso ko tuwing tahimik ang gabi. Nagsimula ako sa simpleng tanong, masaya ba talaga ako? Sa tuwing magkasama kami ni Adrian, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin, kahit magkadikit ang mga kamay. Oo, maganda ang mga bagay na nabibili niya para sa akin. Pero bakit parang hindi niya ako kilala? Hindi niya alam kung paano ako ngumiti sa simpleng bagay. Hindi niya alam ang mga maliliit na detalye tungkol sa akin na si Miko naman ay palaging pinapansin. Kung paano ako mahilig sa kape kahit 10:00 ng gabi. Kung bakit lagi akong nagdadala ng panyo kahit hindi ko naman ito nagagamit. Si Adrian, para bang nasa ibabaw lang ng lahat ng iyon, hindi kailanman lumalalim. Isang gabi, habang nasa hapunan kami sa isang mamahaling restaurant, tinanong niya ako ng isang bagay na tila nagbigay ng bigat sa dibdib ko. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Tanong niya, habang nakangiti ng bahagya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may lungkot sa tanong na yon. Hindi ko agad nasagot. Ang nasa isip ko lang noon ay si Miko. Kung paano niya ako tinatanong ng parehong bagay noon, pero sa ibang paraan. Ang tanong ni Miko ay laging puno ng pag-aalala, puno ng interes. Ang tanong ni Adrian, bagamat magalang, ay parang mekanikal, walang damdamin. Sa puntong yon, nagsimulang bumalik sa akin ang lahat ng alaala namin ni Miko. Ang paraan niya ng pagtawa, ang simpleng tuwa namin sa paglalakad sa park tuwing linggo, ang mga seryosong usapan namin tungkol sa hinaharap kahit wala kaming magarang plano.
Sa kabila ng mga kakulangan sa material na aspeto, si Miko ang taong nagparamdam sa akin ng tunay na koneksyon. Hindi siya perpekto, pero siya ang nagbigay sa akin ng pakiramdam na sapat ako, kahit kailan. Dahil sa hindi maipaliwanag na lungkot, isang gabi, nagdesisyon akong hanapin si Miko. Hindi ko alam kung tama ito, pero alam kong kailangan kong malaman kung kamusta na siya. Nasa isip ko ang posibilidad na mag-usap kami muli. Baka sakaling maibalik ko pa ang nawala. Sa pagpunta ko sa lugar kung saan kami madalas magkita, isang maliit na coffee shop na paborito namin, nandoon siya. Nakaupo sa sulok, may hawak na tasa ng kape at may kausap. Isang babae. Mula sa malayo, kitang-kita ko ang liwanag sa mukha niya habang nag-uusap sila. Siya ang Miko na kilala ko. Palaging masayahin, palaging nakikinig ng buo. Pero sa sandaling iyon, hindi ko na siya nakikitang kami. Nakikita ko siyang siya, isang taong masaya kahit wala ako. Hindi ko alam kung paano ako makakalapit. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong kausapin siya. Pero bago ko pa man maisip ang gagawin, napansin niya ako. Nagtagpo ang mga mata namin at sa isang segundo, nagkaroon ng katahimikan na parang tumigil ang mundo. Nakangiti siya, pero hindi na yun ang ngiti na para sa akin. Tumayo siya at lumapit. "Kamusta ka na?" Tanong niya, magalang, pero kung paanong parang malayo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa kabila ng lahat ng ingay sa coffee shop, naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang bumabagal. "Okay naman," sagot ko, pero alam kong hindi iyon ang totoo. Hindi ako okay. Hindi ako naging okay mula nung iniwan ko siya. Bago ko pa masabi ang kahit ano, tumingin siya sa babae na kanina niyang kausap. Tumayo ito at lumapit sa amin. Siya pala si Ana. Sabi ni Miko, ipinakilala niya ako sa babae. Kaibigan ko noon. Ngunit, ang salitang iyon ang tumama sa akin ng malakas. Noon, hindi na ngayon. Tumango si Ana, ngumiti, at magalang na nagpaalam para bigyan kami ng oras mag-usap. Pero ang pakiramdam ko, kahit na kaming dalawa lang ni Miko ang naroon, may pader na sa pagitan namin na hindi na matatanggal. Nagising ako sa tunog ng ulan na malakas na dumadagundong sa bubong. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Nakatitig ako sa kisame. Binibilang ang bawat patak na tila bumabagsak sa puso ko. Sinong mag-aakala na ang desisyong akala ko'y magpapalaya sa akin ang siya palang magtatali sa akin sa tanikala ng pagsisisi? Nasa tabi ko si Leo, ang lalaking pinili ko. Nakahiga siya, payapang natutulog. Tila walang alintana sa gulo ng isip ko. Kapag tinitingnan ko siya, wala akong maramdaman, kundi ang kawalan. Oo, mabait siya, matalino, maayos ang trabaho, wala siyang bisyo, walang sablay. Ang ideal na partner, sabi nga ng lahat. Pero bakit ganito? Bakit parang may kulang? Bakit parang naiwan ko ang bahagi ng sarili ko noong iniwan ko si Miko? Si Miko. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko na parang ako lang ang mahalaga sa buong mundo. Hindi siya perpekto, malayo sa perpekto. Palaging late, magulo ang buhay, minsan masyadong emosyonal. Pero ang lahat ng yon, tinanggap ko. Mahal ko siya, tinanggap niya rin ako. Ang buong ako, kahit ang mga bahaging hindi ko gusto. Ang tanga-tanga ko na iniwan siya para sa ideya ng mas mabuting tao. Bumangon ako mula sa kama upang magtimpla ng kape. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng ulan na parang pinupuna ang bawat maling hakbang na ginawa ko. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko magawang magsalita kay Leo. Paano ko sasabihin sa kanya na hindi siya ang hinahanap ko? Na kahit anong galing niya, hindi niya kayang punan ng puwang na iniwan ni Miko? Minsan, iniisip ko kung nasaan na si Miko. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Masaya kaya siya? May iba na ba siyang mahal? Ang sakit ng ideya na baka may nagmamahal sa kanya ngayon sa paraang hindi ko nagawa. Napapikit ako, pilit pinipigilan ang mga luha.
Hindi ko kayang aminin na ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ko ito. Hindi inaasahang ang boses ni Miko ang maririnig ko. Siya nga pala, anya. Pasensya na kung biglaan, pero may natanggap akong sulat na para sa'yo. Hindi ko alam kung paano napunta sa akin, pero mukhang mahalaga. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang boses niya, ang tono, ang lakas ng dating, lahat ng yon bumalik. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya. Hindi ako sumagot ng ilang segundo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama bang pumayag. Pero bago ko pa mapigilan ang sarili ko, sinabi kong, oo. Ilang oras ang lumipas bago kami nagkita sa isang maliit na kafe. Ang ambience nito ay tahimik, perpekto, para sa mga pinagtagpong hindi inaasahan. Nakatitig ako sa kanya habang papalapit siya sa mesa. Hindi nagbago si Miko. Pareho pa rin ang kanyang ngiti, ang kanyang postura, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung dahil ba sa akin o dahil sa mga nangyari sa pagitan namin. Salamat sa pagpunta, sabi niya habang inilalabas ang isang maliit na sobre mula sa bag niya. Ito ang sulat. Hindi ko alam kung sinadya o aksidente, pero mukhang para sa'yo. Inabot niya ito sa akin. Nang buksan ko ang sobre, tumambad ang sulat na isinulat ng isang taong hindi ko inaasahan. Ang dating kaibigan ni Leo, si Carl. Alam kong hindi kita kilala ng personal, simula ng sulat, pero may alam ako tungkol sa kanya. Si Leo, hindi siya ang inaakala mong mabuting tao. Ang mga sumunod na detalye ay parang mga bala na tumama sa akin. Ang taong akala kong perpekto ay may madilim na sikreto, mga kasinungalingan, mga panloloko, at mga bagay na hindi ko kailanman inakala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit, takot, pagkabigo, lahat ng yon ay tila nagtatagisan sa loob ko. Napansin ni Miko ang pagbabago sa mukha ko. Ano yung meron? Tanong niya. Ngunit hindi ko kayang sagutin. Nanatili akong tahimik, hawak ang sulat na tila nagpapabigat sa bawat paghinga ko. Sa mga sandaling yon, naisip ko kung paano ko nagawang talikuran si Miko para sa isang taong hindi ko lubos na kilala. Ang irony ng sitwasyon ay parang hampas ng alon sa akin. Iniwan ko ang taong totoo, ang taong nagmahal sa akin ng walang kondisyon, para sa isang imahe ng perpektong tao na hindi pala totoo. Miko, bulong ko, hindi ko alam kung paano ko hahayaan na mangyari ito. Hindi ko alam kung paano kita nagawang saktan. Hindi siya sumagot agad. Nagbigay siya ng maikling ngiti, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Hindi ko din alam, sagot niya. Pero alam mo, minsan, ang sakit ay hindi nawawala. Tumatagos ito sa atin at natutunan lang natin kung paano mabuhay ng kasama ito. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang bigat ng bawat maling desisyong ginawa ko. Ngunit bago ko pa masabi ang mga salitang bumibigat sa dibdib ko, tumunog ang telepono ni Miko. Sinagot niya ito at ang ekspresyon niya ay biglang nagbago, parang may urgency. Pasensya na, sabi niya, pero kailangan kong umalis. May emergency sa trabaho. Tumayo siya, iniwan ako sa mesa, kasama ang tanong na bumabagabag sa akin. May pagkakataon pa bang maitama ko ang lahat ng ito? Pag-alis niya, tumingin ako sa sulat sa harap ko. Sa likod nito ay nakasulat ang isang address. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumatawag sa akin na puntahan ito. Nang bumukas ang pinto ng cafe, agad kong naramdaman ang malamig na hangin na sumalubong sa akin. Ang mga mata ko'y mabilis na naghanap sa loob hanggang sa makita ko siya. Siya na minsang iniwan ko para sa akala kong mas mabuting tao. Nakatayo siya sa dulo, nakayuko, tila abala sa pagbabasa ng isang bagay sa kanyang telepono. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan. Ako ang nag-imbita sa kanya rito. Pero ngayon, parang gusto kong umatras. Lumapit ako. Ang tunog ng aking mga hakbang ay parang malalakas na dagundong sa tahimik na kafe. Nang itaas niya ang kanyang tingin, tumama ang mga mata niya sa akin at tumigil ang mundo. Kahit saglit.
Walang galit sa kanyang mukha, walang hinanakit. Ngumiti siya, ang ngiting iyon na minsan nang nagparamdam sa akin ng seguridad, ng pagmamahal. Pero ngayon, parang may ibang bigat. May kakaibang lungkot sa likod ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito ipinakita. Salamat at pumunta ka, sabi ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng tinig ko. Umupo ako sa harap niya at naramdaman ko ang bigat ng espasyo sa pagitan namin. Isang distansyang hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat ng ito. Nakatingin lang siya sa akin, tahimik na naghihintay. Matagal na rin ano? Ang tanging nasabi ko. Napangiti siya, pero may kirot sa kanyang ngiti. Oo, matagal na. Kumusta ka? Paano ko sasagutin yon? Sasabihin ko bang masaya ako? Na nahanap ko ang mas mabuting tao na iniwan ko siya para makasama? Hindi. Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ngayon. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan, pero gusto kong sabihin na nagkamali ako. Mali ang ginawa ko sa'yo. Hindi ko na kayang magpaikot-ikot. Diretso kong sinabi ang laman ng puso ko. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sakit na pilit niyang tinatago. Hindi siya nagsalita, kaya itinuloy ko. Akala ko, siya ang tamang tao para sa akin. Akala ko, mas mabuti siya kaysa sayo. Pero mali ako. Hindi ko nakita kung gaano kita nasaktan, kung gaano kita pinahalagahan. Hanggang sa nawala ka. Bumigat ang hangin sa pagitan namin. Parang bawat salita ko'y nagdudulot ng masakit na alaala sa kanya. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon para sa akin? Tanong niya. Tahimik ang boses pero puno ng damdamin. Hindi siya sumigaw. Pero ang mga mata niya'y nagsilbing salamin ng lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Inuna kita. Pero sa huli, iniwan mo ako para sa iba. Ganun lang ba yon? Napayuko ako. Hindi ko makayang salubungin ang titig niya. Alam kong tama siya. Alam kong walang maitutuwid ang mga salita ko. Pero kailangan kong subukan. Wala akong maibibigay na dahilan na makakapagpabago ng nangyari. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi siya ang inaakala ko. Hindi siya ang taong akala kong mas mabuti kaysa sayo. At alam ko, wala na akong karapatang humingi ng tawad, pero gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita. Sa huling salitang yon, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Para bang may kung anong paderang bumagsak sa pagitan namin. Pero hindi ko alam kung ito ba'y para sa ikabubuti o ikasasama. Nanatili siyang nakatingin sa akin, hindi nagsalita. Ang katahimikan niya'y parang demonyong bumubulong sa akin na wala na akong pag-asa. Pero bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Tanong niya. Ang boses niya'y tila puno ng hinanakit. Kung talagang mahal mo ako, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinili lang balikan kapag hindi na siya umubra? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Dahil ang totoo, wala akong maibibigay na sagot na makakapagpatawad sa ginawa ko. Ang lahat ng ito'y bunga ng sarili kong kasakiman, ng sarili kong kahinaan. Akala ko may mas mabuti pa sa kanya. Akala ko may taong makakapagbigay sa akin ng higit. Pero ngayon, malinaw na siya lang ang kailangan ko. Alam kong wala na akong karapatan, pero gusto kong subukan ulit. Gusto kong ayusin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka ng tuluyan, sabi ko. Ang tinig ko'y puno ng pagmamakaawa. Alam kong desperado na ako, pero hindi ko na kayang itago. Tumayo siya, at sa kanyang paggalaw ay tila bumagsak ang lahat ng pag-asa ko. Pero bago siya tuluyang lumakad palayo, huminto siya at bumulong. Hindi mo ako nawala, pero hindi mo rin ako basta-basta makukuha ulit. At sa huling sandaling iyon, may iniabot siya sa akin. Isang litrato. Nang tingnan ko ito, halos hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Isang litrato naming dalawa, pero may nakasulat sa likod. Kung talagang mahal mo ako, alamin mo kung bakit ako lumayo. Lumabas siya sa kafe nang hindi na lumilingon at iniwan akong nakatingin sa litrato
puno ng tanong. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit hindi niya sinabi ng diretso? At higit sa lahat, bakit may bahagi ng sarili ko na natatakot sa sagot? Hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako mapakali noong gabing yon. Ang bawat tunog sa paligid, ang pagbagsak ng ulan sa bubong, ang mahinang tunog ng orasan sa dingding ay parang humihila sa akin pabalik sa isang bahagi ng nakaraan na pilit kong tinatakasan. Nakaupo ako sa sulok ng aming sala, hawak ang isang baso ng alak habang nakatitig sa mga larawan sa dingding. Lahat ng iyon ay larawan namin ni Martin, ang aking asawa, ang mas mabuting tao na pinili ko. Sa bawat ngiti sa mga larawang iyon, may kurot sa dibdib ko. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kawalan. Ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa akin, ito ba talaga ang tamang desisyon? Si Martin ay perpekto sa paningin ng lahat. Mabait, maalalahanin, matagumpay. Ang bawat kilos niya ay may kumpiyansang nagpapakita ng kontrol sa lahat ng bagay. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang may puwang sa pagitan namin na hindi ko mahanap ang sagot? Noong una, akala ko'y ang mundo niya ang hinahanap ko. Ang mundo ng kasaganaan, ng seguridad, ng kumpiyansa. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong ang mundo niyang iyon ay malamig. Parang hindi ako nabibilang. Parang may dingding na hindi ko mabuwag kahit anong pilit kong gawin. Sa hiwa ng alaalang yon, bumalik sa akin ang mukha ni Adrian. Ang lalaking iniwan ko. Hindi siya perpekto. Madalas siyang magkamali. Madalas hindi niya alam kung paano aayusin ang mga problema. Pero siya ang lalaking nagparamdam sa akin kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Sa simpleng hapunan, sa mga kwentuhan namin sa ilalim ng mga tala, sa mga yakap niyang mahigpit na parang hindi ako kailanman bibitawan. Iniwan ko siya. Hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil akala ko'y may mas maganda para sa akin. Iniwan ko siya para kay Martin, ang lalaking may lahat ng bagay na hindi kayang ibigay ni Adrian. Ngunit ngayon, nasaan ang lahat ng yon? Bakit parang nakatayo ako sa gitna ng kawalan? Tumayo ako, iniwan ang baso sa mesa at lumapit sa bintana. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, malamig, malalim. Sa likod ng tubig na bumabagsak, nakita ko ang refleksyon ko. Ang babaeng pinili ang mas mabuting tao, pero hindi masaya. Ang babaeng naghangad ng perpekto, pero nawala ng totoong pagmamahal. Biglang may kumatok sa pintuan. Mahina, ngunit sapat upang basagin ang katahimikan ng gabi. Napatingin ako sa orasan, 10:00 na ng gabi. Sino ang darating ng ganitong oras? Nilapitan ko ang pintuan, dahan-dahang binuksan ito. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa akin, kasabay ng isang pamilyar na presensya. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakatayo si Adrian, basang-basa ng ulan. Ang mga mata niya ay puno ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Bakit ka nandito? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ko alam. Sagot niya, nanginginig ang boses. Pero kailangang makita kita. Kailangang malaman ko kung masaya ka ba. Parang tumigil ang oras. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin tulad ng kidlat. Diretso, masakit, nakakagising. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto kong magsinungaling, gusto kong sabihing masaya ako. Pero paano ko magagawa iyon kung naririto siya, ang lalaking nasa likod ng bawat tanong sa puso ko? Adrian, bulong ko, hindi alam kung ano ang sasabihin. Lumapit siya sa akin, ang mga matay nagmamakaawa. Sabihin mo sa akin, tama ba ang naging desisyon mo? Tama ba ang iniwan mo ako para sa kanya? Ang mga luha ko'y nagbabanta ng bumagsak. Hindi ko alam kung bakit narito siya, kung bakit sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay ko, siya pa rin ang nagtanong kung masaya ako. Pero bago pa ako makasagot, biglang narinig ko ang boses ni Martin mula sa likuran. May problema ba, mahal? Tanong niya, papalapit sa pintuan. Ang puso ko'y bumagsak.
kasabay ng pagkalas ni Adrian ng tingin sa akin. Ang tensyon sa pagitan namin ay parang kuryenteng bumalot sa buong paligid. Nakatingin si Martin kay Adrian, hindi maipinta ang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala. Sagot ni Adrian, tumingin sa akin ng huling beses. Pasensya na sa abala. Magandang gabi. Bago pa siya tuluyang makaalis, tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang niya palayo, parang may bahagi ng puso ko na sumasama sa kanya. Pagbalik ko sa loob, tahimik si Martin, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang tanong. Hindi niya kailangang magsalita para iparamdam sa akin na alam niya ang lahat. Ang gabi naging mas malamig, mas tahimik. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking takot sa buhay ko. Hindi ang pagkawala, kundi ang posibilidad na wala na akong magawa para maibalik ang totoong ako. Nagising akong pawis na pawis, parang hinahabol ng mga multo ng nakaraan. Sa panaginip ko, nandoon siya, siya na iniwan ko. Ang ngiti niyang pamilyar, ang titig niyang laging puno ng pagmamahal. Pero sa panaginip, hindi niya ako nilalapitan. Nakatayo lang siya sa malayo. Tila may gustong sabihin pero hindi makapagsalita. Nagising ako na parang may bumabara sa lalamunan ko. Malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang kwento namin. Mula noong iniwan ko si Marco para kay Daniel, wala akong araw na hindi nagtanong kung tama nga ba ang naging desisyon ko. Si Marco, simple lang ang buhay, pero totoo siya sa lahat ng aspeto. Walang halong pagpapanggap, walang halong pagmamataas. Si Daniel, sa kabilang banda, ay parang perpektong lalaki mula sa mga sine. Mayaman, matalino, magaling magsalita. Ang bawat kilos niya ay planado, parang laging may script. At sa tingin ko noon, siya ang mas mabuting tao para sa akin, para sa hinaharap na gusto ko. Pero mali pala ako. Ang unang buwan namin ni Daniel ay puno ng saya at kilig. Ang mga sorpresa niya, mamahaling regalo, dinner sa mga high-end na restaurant, at mga biyaheng hindi ko pinapangarap noon, ay nagbigay sa akin ng ilusyon na nasa tamang lugar ako. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang mga bitak. Parang may kurtinang unti-unting nahuhulog at ang nakikita ko sa likod nito ay hindi ko inaasahang larawan. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. Ang tono niya, kapag hindi niya gusto ang isang bagay, ang mapanlait na komento niya tungkol sa mga kaibigan ko, ang kawalan niya ng interes sa pamilya ko. Sa tuwing magkukwento ako tungkol sa nakaraan ko, mga simpleng kwento ko kasama si Marco, mga alaala ng masayang mga araw, parang may lamig sa mga mata ni Daniel. Hindi siya interesado, hindi niya ako iniintindi. Isang gabi, naglakas loob akong banggitin si Marco. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kailangan kong sabihin. Minsan iniisip ko, paano kaya kung hindi ko siya iniwan? Sabi ko, mababa ang boses, halos pabulong. Tumawa si Daniel, pero hindi yun masayang tawa. Ang buhay mo kaya magiging ganito kasaya kung siya ang pinili mo? Dapat kang ngang magpasalamat sa akin, sagot niya, habang iniinom ang mamahaling alak sa kanyang baso. Napatingin ako sa kanya, at doon ko na-realize kung gaano siya kaibang tao kumpara kay Marco. Hindi ko maiwasang ikumpara silang dalawa. Si Marco, kahit kailan hindi ako pinaramdam na may utang na loob ako sa kanya. Kahit noong pinili ko siyang iwan, hindi siya nagalit. Tinanggap niya ito ng buo, kahit halatang nasasaktan siya. Kung ito ang gusto mo, susuportahan kita. Iyon ang huling sinabi niya noong araw na iniwan ko siya. Pero si Daniel, sa tuwing may hindi maganda sa relasyon namin, palaging ipinapaalala kung paano niya ako binigyan ng mas magandang buhay. Parang utang na loob ang lahat. Isang gabi, habang nag-aaway kami ni Daniel tungkol sa isang bagay na napakaliit, isang bagay na hindi ko na maalala, bigla niyang itinaas ang kamay niya. Hindi niya ako sinaktan, pero ang kilos na yon, ang galit sa mga mata niya, ang pagtaas ng boses niya, ay sapat na para maramdaman ko ang takot. Hindi ko pa naranasan yun kay Marco. Kahit kailan, hindi niya ako sinigawan. Kahit kailan, hindi niya ako pinaramdam na maliit ako.
Doon nagsimula ang sunod-sunod na gabi ng pag-iisip. Ang mga tanong na hindi ko maalis sa isip. Bakit ko siya iniwan? Bakit ko pinili ang isang taong hindi kayang ipakita ang tunay na pagmamahal? Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko lalo akong nalulunod sa maling desisyong ginawa ko. Parang ang mga regalo, ang mga biyahe, ang mga mamahaling bagay ay nagiging tanikala sa leeg ko. Hindi ko alam kung paano makawala. Isang umaga, nagising ako sa kakaibang damdamin. Parang may tawag mula sa loob ng puso ko. Kailangan ko siyang makita. Si Marco. Hindi ko alam kung bakit, pero kailangan ko siyang makita. Hindi para bumalik sa kanya, hindi para humingi ng tawad, pero para lang maramdaman ko ulit ang presensya niya. Parang isang tao na hinahanap ang liwanag habang naliligaw sa dilim. Nagpunta ako sa lugar na madalas naming puntahan noon. Isang maliit na coffee shop sa gilid ng bayan. Hindi ko alam kung nandoon siya, pero umaasa ako. Pagpasok ko, naramdaman ko agad ang init ng lugar, ang amoy ng mga inihahandang kape, ang pagkalma ng puso ko. At doon, sa sulok, nakita ko siya. Nakaupo, mag-isa, may hawak na libro. Parang hindi siya nagbago. Ang ngiti niya, ang postura niya, ang simpleng paraan ng pag-inom niya ng kape. Bigla akong napahinto. Hindi ko alam kung lalapit ako o hindi. Bago pa man ako makagalaw, tumingala siya at nakita ako. Nagtagpo ang mga mata namin at sa isang segundo, bumalik ang lahat ng alaala. Ang saya, ang pagmamahal, ang sakit ng paglisan. Pero sa mga mata niya, may kakaiba. Hindi galit, hindi lungkot, pero may kung anong misteryo na hindi ko maipaliwanag. Tumayo siya, dahan-dahan, at lumapit sa akin. Bakit ka narito? Tanong niya. Mapanatag ang tinig. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero bago pa man ako makapag-isip, may isang babaeng lumapit sa kanya mula sa likod. Maganda siya. Simple ang damit. Pero kitang-kita ang saya sa mukha niya. Marco, ready na? Tanong niya. Hawak ang braso ni Marco. Tumango si Marco, pero hindi inalis ang tingin sa akin. Sa sandaling iyon, parang may bumagsak na bomba sa dibdib ko. Siya ay masaya na. At parang hindi na ako bahagi ng buhay na yon. Malamig ang hangin nang bumaba ako mula sa taxi at tumingin sa malaking gate ng bahay na dati kong tawag na tahanan. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas at parang may mahinang tugtugan na umaalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Pero ang puso ko, tila may sariling direksyon. Hawak ko ang maliit na kahon na naglalaman ng mga sulat niya, mga liham na isinulat niya para sa akin noong magkasama pa kami. Ang mga ito ang natitira kong alaala sa kanya dahil lahat ng bagay na may kinalaman sa aming dalawa ay iniwasan kong tingnan o hawakan sa loob ng mahigit 1 taon. Iniwan ko siya. Iniwan ko ang kami. Dahil naniwala akong may mas mabuting tao na naghihintay para sa akin. Mas maganda ang kinabukasan, mas maayos, mas perpekto. Si Victor, ang lalaking pinili ko, ay may lahat ng bagay na akala ko'y kulang sa kanya. May mataas na posisyon sa trabaho, magaling magsalita, maganda ang bihis, at alam kung paano magpakilig gamit ang tamang salita sa tamang oras. Pero sa kabila ng mga ngiti ni Victor, sa bawat yakap niya, sa bawat salitang mahal kita, parang may nawawala. Hindi ko alam kung ano yon, pero nararamdaman kong may kulang sa pagitan ng aming dalawa. Hindi ko ito matanggap noong una. Pilit kong inaayos ang sarili. Pilit kong pinaniwalaan na tama ang desisyon ko, na si Victor ang sagot sa lahat ng pagdududa ko kay Daniel. Daniel. Ang pangalan niya ang bumalik sa isip ko habang tumatayo ako sa harap ng gate. Siya ang taong iniwan ko. Hindi siya perpekto. Hindi siya mayaman. Hindi siya magaling magsalita sa harap ng maraming tao. Pero siya ang taong laging naroon. Kahit kailan. Kahit saan. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Siya ang taong naghintay sa akin ng maraming taon. Nagtiyaga sa mga kakulangan ko. Umiintindi sa mga mood swings ko. At minahal ako ng walang kondisyon. At siya rin ang taong sinaktan ko ng husto.
Pumasok ako sa gate. Dahan-dahan, parang magnanakaw sa sariling alaala. Ang bawat hakbang ko ay may halong kaba, takot at pag-asa. Ang kahon sa aking mga kamay ay tila mas bumigat sa bawat segundo. Ito ang dahilan kung bakit ako narito, para ibalik sa kanya ang mga sulat at marahil para humingi ng tawad. Hindi ko alam kung matatanggap niya ako. Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero kailangan kong subukan. Pagdating ko sa pintuan, narinig ko ang malalakas na tawanan mula sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may nagaganap na kasiyahan. Sa isang iglap, naisip kong baka mali ang ginawa kong pagpunta rito. Baka wala na siyang pakialam sa akin. Baka masaya na siya at ang presensya ko ay magiging kaguluhan lang. Pilit kong nilabanan ng takot. Kumatok ako ng mahina sa pintuan. Ilang saglit pa'y bumukas ito. Si Daniel. Nakatitig siya sa akin. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi siya nagsalita agad. At sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng ingay mula sa loob. Ang mga mata niya ay puno ng tanong. Ang bigat ng tingin niya ay parang sinuntok ang puso ko. Daniel, halos bulong lang ang nasabi ko. Bakit ka nandito? Malamig ang tono ng boses niya, pero may halong sakit. Hindi galit, kundi sugat na matagal nang hindi gumagaling. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Tumitig lang ako sa kanya. Hawak ang kahon sa aking mga kamay. Sa wakas, iniabot ko ito sa kanya. Ito, mga sulat mo, gusto kong ibalik sa'yo. Pasensya na kung... Naputo lang sasabihin ko nang biglang may tumawag sa likuran niya. Isang boses ng babae. Daniel, sino yan? Natigilan ako. Tumingin ako sa gilid niya at may lumabas na isang babae mula sa sala. Maganda, maayos ang bihis at may ngiti sa labi. Lumapit siya kay Daniel, nilingon ako at saka mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Halos hindi ako makahinga. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib pero pilit kong pinanatili ang composure ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang gagawin. Ang mga mata ni Daniel ay nanatiling nakatingin sa akin pero may kakaibang init sa kanyang ekspresyon nang tumingin siya sa babae. Hindi ko kailangang magtanong. Alam kong hindi na ako bahagi ng buhay niya. Pasensya ka na, pero may bisita kami, mahinang sabi ni Daniel. Tumango ako. Pilit nang umingiti kahit halos madurog ang puso ko. Oo, naiintindihan ko. Salamat, salamat sa lahat, Daniel. Umatras ako lumayo at bumalik sa kalsada. Hindi ko na narinig ang sinabi niya kung mayroon man. Ang malamig na hangin ay dumampi sa mukha ko. Pero hindi nito naibsan ang init ng mga luhang bumagsak mula sa aking mga mata. Iniwan ko siya para sa isang mas mabuting tao. Pero ngayon, siya na ang mas mabuting tao. At hindi ako bahagi ng kwentong yon. Ang gabi tahimik, ngunit sa loob ko'y may kaguluhan na parang bagyong walang tigil. Naroon ako sa isang lumang coffee shop, ang lugar kung saan ko unang nakilala si Adrian. Ang bawat sulok ng espasyo ay punong-puno ng alaala namin. Mga tawanan, usapan, at mga pangakong binitawan, ngunit di natupad. Hindi ko na siya kasama ngayon. Sa halip, ang kapiling ko ay si Marco, ang taong pinili kong ipalit kay Adrian. Ang taong akala ko'y mas mabuti, mas tama, mas perpekto. Nakatingin ako kay Marco habang siya'y abala sa kanyang laptop. May kung anong dokumentong tinatapos. Wala siyang pakialam sa akin, ni hindi man lang niya napansin ang lungkot sa mga mata ko. Ang init ng pagmamahal na minsan kong naramdaman sa kanya ay tila naglaho na. Iniwan akong malamig, hungkag, at puno ng pagsisisi. Sa kabila ng kanyang maayos na postura at matagumpay na karera, may kulang. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko ito. Nagsimula ang lahat ng pumasok sa eksena si Marco. Matikas, kagalang-galang, at tila perpekto sa lahat ng aspeto. Siya ang kabaligtaran ni Adrian na palaging may kaguluhan sa buhay, palaging nangangarap, ngunit tila laging kapos.
Sa simula, si Marco ang tila sagot sa lahat ng dasal ko. Akala ko'y siya ang magbibigay sa akin ng buhay na nais ko. Maayos, tahimik, at puno ng seguridad. Kaya iniwan ko si Adrian sa kabila ng kanyang pagmamakaawa. Sa kabila ng sakit na nakita ko sa kanyang mga mata noong huling beses kaming nagkita. Ngayon, habang nakaupo ako sa harap ni Marco, unti-unting bumabalik ang lahat ng alaala. Hindi ko maiwasang isipin si Adrian, ang kanyang ngiti, ang paraan niyang tumawa ng walang iniintindi, ang init ng kanyang presensya. Naalala ko rin ang araw na iniwan ko siya, ang kanyang boses, basag na basag, habang tinatanong niya ako kung bakit. Sinabi kong kailangan ko ng mas mabuting tao. Sinabing hindi sapat ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko alam kung paano niya iyon tinanggap, ngunit hindi na siya lumaban. Umalis siya ng luhaan, habang ako'y nanatiling matigas ang puso. Pagkalipas ng ilang buwan, natagpuan ko ang sarili kong nag-iisa, kahit pa kasama ko si Marco. Ang bawat sandali kasama niya ay parang transaksyon lamang, walang init, walang tunay na koneksyon. Oo, may mga regalo, may magagarang dinner, may mga pangakong puno ng seguridad, pero hindi iyon sapat. Hindi iyon ang hinahanap ko. Okay ka lang ba? Tanong ni Marco. Biglang iniangat ang tingin mula sa kanyang laptop. Napansin kong matagal na pala akong nakatitig sa kanya. Tumango lang ako, pilit ngumingiti, ngunit alam kong halatang hindi totoo. Hindi siya nagtanong pa. Bumalik siya sa kanyang ginagawa, tila walang pakialam kung ano ang nararamdaman ko. Sa labas ng bintana ng coffee shop, nakita ko ang isang lalaking pamilyar ang itsura. Hindi ko alam kung bakit, pero bumilis ang tibok ng puso ko. Nakasuot siya ng simpleng jacket, may daladalang lumang backpack. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanya, pero may kung anong lakas na humila sa akin para tumingin pa. Parang kilala ko siya. Tumayo siya sa harap ng coffee shop, tumingin sa loob, at saka ngumiti. Ang ngiting iyon, isang ngiti na hindi ko malilimutan. Si Adrian. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang lahat ng ingay, ang lahat ng tao, ang lahat ng alalahanin, naglaho. Siya lang ang natira. Hindi siya pumasok. Tumayo lamang siya roon. Tila wala siyang balak na lumapit. Pero sa kanyang mga mata, may sinasabi. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang tahimik na kumpiyansa. Parang sinasabi niyang, alam niyang nagkamali ako, pero hindi na niya kailangang iparating yon sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tingin niyang iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng salitang maaari niyang bitawan. Excuse me, may kailangan ka ba? Tanong ni Marco. Napansin na rin si Adrian sa labas. Tumayo siya, bahagyang tumingin sa akin, bago muling tumutok kay Adrian. May tensyon sa pagitan nila. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Hindi ko rin alam ang gagawin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Adrian, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa puso ko. Gusto ko siyang habulin, pero hindi ko magawa. Parang may mabigat na tanikala sa aking mga paa. Pinipigilan akong kumilos. Si Marco naman ay bumalik sa kanyang laptop. Tila wala siyang pakialam sa nangyari. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Si Adrian ang totoong mabuting tao. Hindi siya perpekto. Oo, pero siya ang nagbigay sa akin ng pagmamahal na hindi ko kailanman mararamdaman kay Marco. Siya ang nagbigay ng init sa buhay ko, ng kasiyahan, ng totoong kahulugan. At ngayon, nang makita ko siyang naglakad palayo, alam kong maaaring huli na ang lahat. Tumayo ako. Hindi alintana ang tanong ni Marco kung saan ako pupunta. Tumakbo ako palabas ng coffee shop, pero wala na si Adrian. Parang nawala siya sa hangin, sa dilim ng gabi. Ngunit sa halip na magpatuloy sa paghahanap, tumigil ako sa kalsada, huminto ang aking mga hakbang. Sa ilalim ng mga ilaw ng poste, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Sa aking bulsa, naramdaman ko ang isang piraso ng papel.
Hindi ko alam kung paano ito napunta roon. Nang bunutin ko ito, nakita ko ang sulat kamay ni Adrian. Malinis, maayos, at puno ng emosyon. Hindi na kita hihintayin. Alam ko kung saan ako nararapat. Tumingin ako sa paligid, pero wala siyang bakas. Ang papel na yon ay parang huling pamamaalam, ngunit sa likod nito, may nakasulat pang isa. Pero alam mo kung saan mo ako matatagpuan. Kung handa ka ng aminin ang lahat, biglang bumigat ang mundo ko. Anong ibig niyang sabihin? Pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-iisip, nagpasya akong harapin si Marco. Ang daming nakatambak na emosyon sa puso ko. Galit, lungkot, pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero naramdaman kong hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lahat ng ito ng mag-isa. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo. Kahit alam kong masakit. Pinili ko si Daniel dahil naniwala akong mas mabuti siyang tao kaysa kay Marco. Wala siyang alingas-ngas. Wala siyang kahinaan na tulad ng kay Marco. Si Daniel ang uri ng lalaking ipinagmamalaki mo sa harap ng lahat. May direksyon, may kinang, may tiwala ang mundo sa kanya. Pero sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y tila may kulang. Hindi ko maipaliwanag. Pero may mga gabing nagigising ako, hinahanap ko ang init ng yakap ni Marco, ang paraan niya ng pagtawa, ang simpleng presensya niya na laging nagpaparamdam na hindi ako nag-iisa. Sa simula, sinabi ko sa sarili kong natural lang ito. Bagong relasyon, kaya siguro may adjustment period. Pero hindi iyon ang totoo. Hindi ko na kayang itago sa sarili ko. Si Daniel ang pinili ko dahil akala ko siya ang tama. Pero si Marco ang gusto ko. Si Marco ang tahanan ko. Kinausap ko si Marco sa isang maliit na kafe kung saan kami madalas magpunta noon. Halos hindi siya nagbago. Ang simpleng polo shirt niya, ang medyo magulo niyang buhok, at ang mga mata niyang laging may tanong, laging may lambing. Pero may kung anong malamig sa kanya ngayon. Hindi na siya ang Marco na kilala ko. "Bakit mo ako tinawag?" tanong niya. Diretso, walang paligoy-ligoy. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang daming gusto kong sabihin pero parang naipit lahat sa lalamunan ko. "Marco, kailangan kitang kausapin. Tungkol sa atin." Napakunot ang noo niya. "Sa atin? Tapos na ang atin na 'di ba? Pinili mo na siya." Ang sakit ng mga salita niya. Pero alam kong deserve ko iyon. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Ako ang pumili na iwan siya. Alam ko, pero mali ang desisyon ko. Napatingin siya sa akin. Tila nagtatanong kung naririnig niya ba talaga ang sinabi ko. Hindi siya nagsalita, pero ramdam kong naghihintay siya ng paliwanag. "Marco, pinili ko si Daniel dahil akala ko tama. Akala ko mas mabuti siya para sa akin. Pero hindi ko alam na sa pagpili ko sa kanya, mawawala ang isang bagay na mas mahalaga. Ikaw. Ikaw ang tao na tunay na nakakakilala sa akin. Ikaw ang tao na hindi kailanman nagpakitang perpekto, pero lagi akong naramdaman na mahalaga. Hindi niya ako tiningnan ng diretsyo. Hindi ko alam kung pinipigilan niya ang emosyon o wala na talagang nararamdaman para sa akin. At ngayon, ano? Nandito ka para sabihin na gusto mo akong bumalik? Na nagsisisi ka?" Tumango ako. Bagamat alam kong hindi sapat ang simpleng kilos na yon. "Oo, Marco, nagsisisi ako. Hindi ako masaya kay Daniel. Hindi siya ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang mahal ko." Tumawa siya. Hindi ang masaya na tawa, kundi ang tawang puno ng sakit at pagdududa. "Mahal mo ako? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos mo akong iwan ng walang paliwanag? Pagkatapos mo akong gawing opsyon?" Napaluunok ako ulit. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaniwala. Alam ko ang ginawa ko. Alam kong nasaktan kita. Pero Marco, hindi ko kayang itama ang nakaraan. Ang kaya ko lang gawin ay subukan. Subukan ulit. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na ikaw ang mahalaga sa akin. Tumayo siya. Iniwas ang tingin sa akin. Akala ko aalis siya. Pero nagsalita siya. "Hindi ganon kadali, Mia.
Hindi mo pwedeng basta sabihin na nagsisisi ka at aasahan mong babalik ako sa'yo. Hindi mo alam kung anong sakit ang dinanas ko nang iniwan mo ako. At alam mo ba kung anong ginawa ko para makalimot? Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Marco, may iba na ako, Mia. Diretso niyang sinabi yon, walang pag-aalinlangan. Pero ang sakit na naramdaman ko ay parang tinik na hindi ko maalis. At hindi ko alam kung kaya pa kitang balikan. Parang bumagsak ang mundo ko sa mga sinabi niya. May iba na siya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, selos, o mas matinding pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang magalit. Ako ang umalis, ako ang pumili. Pero bakit parang ang bigat ng lahat? Bakit parang ang sakit-sakit? Marco, mahal mo pa ba siya? Tanong ko. Halos di ko na makontrol ang boses ko. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng emosyon niya. Ang tanong, Mia, mahal mo ba ako? O mahal mo lang ang ideya na may tao kang babalikan kapag hindi naging tama ang unang pinili mo? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Pagkalipas ng maraming taon, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng pintuan ng isang maliit na bahay sa gitna ng probinsya. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng aking mga kamay. Sa likuran ng pintuan na ito, ang taong iniwan ko, ang taong tinalikuran ko dahil akala ko'y may mas mabuting tao para sa akin, ay naroon. Sa bawat hakbang patungo sa pintuan, ramdam ko ang bigat ng mga alaala, ang masakit na katotohanan na ako ang pumili ng mali. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Hindi ko alam kung bakit, sa kabila ng lahat ng sinabi ko sa sarili ko noon, ang puso ko'y nagtatangkang bumalik sa kanya. Ngunit narito ako, dala ang pag-asang maibalik, kahit papaano ang nawala. Hindi ko na siya nakita mula nang magpasya akong piliin si Marco, ang lalaking akala ko'y perpekto, ang lalaking akala ko'y magbibigay sa akin ng lahat ng pangarap ko. Ngunit ang mga pangarap ay naglaho tulad ng usok. Si Marco, ang mas mabuting tao na pinili ko, ay isang ilusyon lamang. Sa likod ng kanyang magarang kotse, mamahaling damit, at matamis na mga pangako, natagpuan ko ang isang tao na hindi marunong magmahal. Ang bawat araw na kasama ko siya ay parang isang eksena sa pelikula na paulit-ulit kong nais takasan. Hindi siya totoong tao. Siya ay isang salamin ng ambisyon, ng pagkukunwari, ng kawalan ng puso. At ako, ang babaeng iniwan ng totoong pag-ibig para sa panandaliang kinang, ay natutong mabuhay sa sakit ng pagsisisi. Ang mga alaala ni Daniel, ang lalaking iniwan ko, ay bumabalik sa akin tuwing gabi. Ang kanyang mga nangiti, ang simpleng paraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal, ang kanyang mga yakap na tila sinasabing, narito ako, hindi kita iiwan. Ngunit iniwan ko siya. Iniwan ko siya sa kabila ng lahat ng ipinakita niya sa akin. Ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang walang kondisyon na pagmamahal. Pumili ako ng ibang landas, akala ko'y tama. Ngunit mali pala. Napakasakit ng pagkakamaling ito. Naglakad ako papalapit sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Ang pintuan ay bahagyang bukas, kaya't narinig ko ang tunog ng mga tao sa loob. Hindi ko inaasahan ang maririnig ko. Ang boses ni Daniel, oo, hindi ko maaaring magkamali. Ang malalim, kalmadong boses na minsang naging tahanan ng puso ko. Ngunit may kasama siyang ibang boses, isang babae. Ang tawa nito'y masaya, puno ng buhay, at parang musika sa hangin. Hindi ko alam kung bakit napako ako sa lugar. Hindi ko kayang kumatok. Parang nawala ang lakas ko. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa saya, kundi sa takot. May ibang babae na ba sa buhay ni Daniel? Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Hindi ko napigilan ang kirot na bumalot sa aking dibdib.
Marahan akong sumilip sa siwang ng pintuan at doon ko sila nakita. Si Daniel, nakaupo sa isang kahoy na bangko. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ang kanyang mga mata ay maliwanag tulad ng sikat ng araw. Sa tabi niya, isang babae na mukhang napakaganda. Simple ngunit kaakit-akit sa kanyang natural na anyo. Ang dalawa ay nagtatawanan, tila walang kahit anong problema sa mundo. Napaatras ako, parang sinuntok ako ng realidad. Sa loob ng maraming taon na wala ako sa buhay ni Daniel, pinagpatuloy niya ang kanyang buhay. Masaya siya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Selos ba? Kalungkutan? Galit sa sarili ko dahil iniwan ko siya? Ang tanging alam ko ay ang sakit na nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Hindi tama ito. Hindi tama na basta na lang sumulpot ako sa buhay niya. Lalo na kung masaya na siya. Ngunit bago pa ako makalayo, biglang bumukas ang pintuan. Rachel? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat. Tumigil ang oras. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin na para bang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang babae sa tabi niya ay tumingin sa akin ng may pagtataka, ngunit nanatiling tahimik. Daniel, ang sagot ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung paano magpaliwanag sa presensya ko. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang mga taon ng pagkawala. Ang dahilan ng pagbabalik ko, tumayo siya mula sa bangko. Ang kanyang ekspresyon ay hindi ko mabasa. May saya ba? May galit? May tanong? Ang tanging sigurado ako ay naroon ang tensyon sa pagitan namin, ang bigat ng hindi nasabi, ng mga sugat na iniwan ko. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong niya. Diretso ngunit puno ng emosyon. Bago pa ako makasagot, naramdaman kong may gumalaw sa likuran ko. Isang malambot na kamay ang humawak sa braso ko. Lumingon ako at halos malaglag ang puso ko sa nakita ko. Si Marco. Ang lalaking iniwan ko si Daniel para sa kanya. Narito siya, nakangiti, tulad ng isang demonyong nananahimik sa dilim. Ah, Daniel, mukhang kilala mo na ang asawa ko, ang sabi niya, puno ng kumpiyansa. Asawa. Ang salitang iyon ay parang espada na tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano o bakit narito si Marco. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kayang itago ang gulo ng buhay ko, ang sakit, ang pagkakamali. Ang tanong ay, ano ang gagawin ko ngayon?